Sa gitna ng matinding pressure at kritisismo matapos ang dalawang sunod-sunod na pagkatalo, magsisimula ang kanilang kampanya sa isang do-or-die game laban sa Iraq mamaya. Ang laban na ito ay hindi lang basta laro, ito ang paghinga na kailangan nila para manatiling buhay. At ang pagkapanalo ay magdadala sa malaking ginhawa at kumpiyansa. Kung matagumpay nilang malalagpasan ang hamon na ito, ang susunod na balakid ay ang host nation na Saudi Arabia sa crossover play-in. Dito masusubukan ang tunay na lakas at tatag ng gilas sa harap ng maingay na home crowd. Kailangang patunayan nila na karapat-dapat silang magpatuloy sa torneo. At kung makuha ang dalawang sunod-sunod na panalo, ito ay hindi lang magbibigay sa kanila ng momentum, kundi magpapatunay na mayroon pa ring puso ang Gilas Pilipinas. At kung magagawa nila ito, ang magiging gantimpala ay ang pinakamalaking hamon sa buong kontinente, ang defending champions na Australia Boomers sa quarterfinals. Hindi lang ito basta laro, ito ang magiging ultimate test na magsasabi kung gaano na kalayo ang narating ng Gilas. Ang laban na ito ay parang finals na mismo, dahil kung magagawa nilang talunin ang powerhouse na Australia, malinaw na ang daan patungo sa corona. Ang isang panalo ay hindi lang magbibigay sa kanila ng top 4 finish, kundi magiging matibay na patunay na ang Asian Games gold ay hindi isang fluke, kundi isang simula. Handang-handa na ba ang Gilas na harapin ang mga hamong ito at banggain ang pinakamalaking balakid sa kanilang makasaysayang kampanya? Ito ang mga detalye na kailangan nating malaman para maintindihan ang bigat ng laban na ito. Ang kapalaran ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup ay nakasalalay sa kanilang mga kamay at ang lahat ay magsisimula sa isang kritikal na laro mamaya laban sa Iraq. Pagkatapos ng dalawang masakit na pagkatalo, ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa basketball, kundi sa pagbawi ng dignidad at pag-asa. At para manalo, kailangan gamitin ng Gilas ang kanilang likas na bilis at husay sa labas ng arc laban sa methodical at physical na laro ng Iraq. Kilala ang Iraq sa kanilang mabagal na opensa na nakasentro sa kanilang mga malalaking manlalaro, kaya't susi ang diskarte na iwanan ang mabigat na scoring game at ipilit ang mabilis na transition. Ang mga mabilis na outlet passes mula sa mga big men tulad ni na A.J. Edo at Junmar Fajardo patungo kila Justin Brownlee, Dwight Ramos at Sergio Perez ay mahalaga. Ang isang panalo ay magbibigay ng malaking ginhawa at moral boost na siyang kailangan ng kupunan matapos ang dalawang disheartening na talo. Ito ay magiging second life para sa Gilas, isang pagkakataon na patunayan sa kanilang sarili at sa buong Pilipinas na karapat-dapat pa rin sila sa competition. Pero ang daan patungo sa quarterfinals ay hindi pa tapos. Kung matagumpay na malalagpasan ng Gilas ang Iraq, ang susunod na balakid ay ang host nation na Saudi Arabia sa crossover play-in. Ang laro na ito ay magiging mas mahirap dahil ang home court advantage at maingay na crowd ay siguradong magbibigay ng dagdag na pressure sa Gilas. Ang Saudi Arabia ay mabilis at mas unpredictable kaysa Iraq na umaasa sa kanilang drive and kick offense. Kailangan ni Coach Tim Cone na gumawa ng matalinong adjustments tulad ng paggamit ng isang hybrid zone defense na mabilis lumipat sa man-to-man upang pigilan ang penetration at iwasan ang mga open shots. Offensively, kailangang maging disiplinado ang Gilas sa bawat possession gamit ang high-low action at mabilis na ball movements para buksan ang depensa ng Saudi Arabia at bigyan ng driving lanes ang mga guards at forwards. At ang panalo sa Saudi Arabia ay magiging isang malaking testamento sa mental toughness at pagkakaisa ng Gilas. Ito ay isang pagkakataon upang ipakita na hindi sila basta-bastang natitinag sa pressure at kaya nilang talunin ang mga kalaban kahit pa ang home crowd ay kontra sa kanila. Ang dalawang tagumpay na to ay magsisilbing ignition key para sa kanilang kampanya at magbibigay sa kanila ng momentum para sa pinakamalaking laban. At kung magtagumpay ang Gilas sa dalawang mahalagang laban, ang magiging gantimpala nila ay isang pwesto sa quarterfinals kung saan doon nila posibleng harapin ang defending champions na Australia Boomers. Ang Australia ay hindi lang basta isang kupunan, sila ay isang powerhouse sa Asia na kilala sa kanilang physicality, discipline at NBA level na talent. Ang kanilang lineup ay puno ng mga manlalaro na may international experience at ang kanilang team play ay parang isang well-oiled machine. Ito ang magiging ultimate test para sa Gilas, isang David versus Goliath na tagpo na susubok sa lahat ng kanilang kakayahan. Well, sa papel, ang matchup na ito ay isang mismatch dahil mas malaki ang Australia at mas physical. Pero sa basketball, ang puso at diskarte ay mas mahalaga kesa laki. Ang strategic battle ay magiging critical. Sa depensa, kailangang pigilan ng Gilas ang high-octane offense ng Australia. Ang kanilang mga big men ay malalakas at mabilis at ang kanilang mga shooters ay delikado mula sa perimeter. Kailangan ng Gilas na maging disiplinado sa depensa, mag-switch sa mga screens at mag-contest sa bawat shot.
Ang presensya ni Junmar Fajardo at AJ Edo ay magiging mahalaga para makontain ang mga big men ng Australia at ang hustle ni Scottie Thompson at Dwight Ramos ay kailangan para ma-disrupt ang opensa ng kalaban. Sa offense naman, kailangan maging creative ang Gilas. Ang ball movement ay kailangan maging mabilis at precise para mahanap ang open man. Ang clutch shooting ni Justin Brownlee at Sergio Perez ay magiging susi sa laro. Hindi pwedeng mag-commit ng turnovers ang Gilas dahil ang Australia ay kilala sa kanilang fast break conversion at punishing offense. Ang laban na ito ay hindi lang isang quarterfinals game. Para sa Gilas, ito ay isang championship game sa sarili nitong karapatan. Ang pagkatalo sa Australia ay hindi lang isang simpleng talo. Ito ay isang pagpapatunay na ang Australia pa rin ang hari ng Asian basketball. Pero ang panalo laban sa kanila ay magiging isang monumental na achievement, isang gintong medalya sa sarili nitong karapatan. Ito ay magpapatunay ng Asian Games gold ay hindi isang fluke, kundi isang patunay na ang Gilas ay may kakayahang lumaban sa pinakamalaking entablado. Ito ay laban para sa pride, respeto at para sa kasaysayan. Ang daan patungo sa quarterfinals at ang posibleng banggaan sa Australia ay magiging isang malaking pagsubok, hindi lamang sa physical na aspeto, kundi pati na rin sa mental na katatagan. Ang Gilas ay nagmula sa dalawang matitinding laro at ngayon ay haharapin nila ang isang fresh at top tier na kupunan. Ang pressure ay mataas at ang bawat Pinoy ay nag-aantay ng magandang balita. Ito ang oras para ipakita ng Gilas ang kanilang mental fortitude at kolektibong paniniwala na kaya nilang manalo. Bawat possession, bawat shot at bawat depensa ay magiging mahalaga. Hindi pwedeng mag-commit ng pagkakamali ang Gilas dahil ang Australia ay gagamitin ang bawat pagkakamali para makakuha ng puntos. Kailangang maging unwavering ang focus ng Gilas at kailangang maglaro sila ng may disiplina. Ang laban na ito ay magiging testamento sa pamumuno ni Coach Tim Cone. Matapos niyang harapin ang mga kritisismo sa kanyang rotations at in-game adjustments, ito ang pagkakataon niya na patunayan ang kanyang galing. Ang kanyang Ginebra style ay kailangang maging epektibo sa international stage. Kailangan niyang gumawa ng matalinong adjustments, magbigay ng tamang rotations, at mag-draw ng mga plays na magbibigay ng lamang sa Gilas. Ang kanyang experience at championship legacy ay magiging mahalaga sa laban na to. Ang pagiging underdog ng Gilas ay maaaring maging isang advantage dahil walang pressure sa kanila na manalo. Ang Australia ang may pressure at kailangang gamitin ito ni Coach Tim para mas gumanda ang laro ng Gilas. Sa huli, ang laban na ito ay may malaking epekto sa kinabukasan ng Philippine basketball. Kung mananalo ang Gilas, magbibigay ito ng inspirasyon sa isang bagong henerasyon ng mga manlalaro. Magpapatunay ito na kaya ng Pilipinas na makipagsabayan sa mga pinakamahusay na kupunan sa Asia. Ang panalo na ito ay magiging malaking bahagi ng kasaysayan ng Philippine basketball at ito ang pagkakataon ng Gilas na ipakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay isang bansa na handang lumalaban hanggang sa huli. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.